Iimbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng isang OFW dahil sa renal failure habang papauwi siya sa Pilipinas mula Syria. Binatikos naman ng grupong migrante ang DFA dahil sa umano'y kakulangan ng koordinasyon kaugnay sa kondisyon at kalusugan ng mga pinauuwing Pilipino. Balitang hatid ni Micaela Papa. Walang patid pa rin ang kaliwat kanang kilos protesta sa Syria. Sa syudad ng Homs, patuloy ang pagtitipon para ipanawagan ang pagbitiw ni Syrian President Bashar al-Assad sa pwesto. Pero kung pagpapatalsik sa Pangulo ang hangad ng marami, mayroon ding mga nananawagan ng tulong dahil sa gutom. Sa mga amateur video na kumakalat sa internet at ibang news agency, kita ang walang patid na kaguluhan sa Homs at sa paligid nito. Para makaiwas sa karahasan, patuloy ang sapilitang pagpapauwi ng mga Pilipino mula sa Syria. Mula Desyembre ng nakaraang taon, mahigit 1,000 Pilipino na ang naiuwi mula sa Syria. Noong nakaraang Miyerkules, di na umabot sa Pilipinas ang isa sa 12 OFW mula Aleppo, Syria na naghihintay ng repatriation sa Damascus Airport. Ayon sa DFA, renal failure ang sanhi ng pagpanaw ng di pa pinangangalan ng OFW. When she reached Damascus, talagang hindi na niya makayanan yung kanyang sakit at doon dinala sa hospital at eventually namatay siya. Pinapaimbestigahan pa ng DFA para matukoy kung ano talagang dahilan ng kanyang pagkamatay, yung circumstances ng kanyang pagkamatay. Kung sabihin nila hirap na yung communication. Ayon sa grupong migrante, nagpapakita ito ng kakulangan ng koordinasyon ng DFA. Yung failure ng kidney ng isa nating kababayan, hindi nagsimula kahapon. Matagal na yung may sakit. Kung talaga nakatutok ang gobyerno at na-identify nila at na-locate nila ang mga taong iyan, at dapat magkaroon sila ng special attention doon sa may mga medical needs. Dapat din daw magtalaga ng safe zones na pwedeng puntahan ng mga nais lumikas at ng mga ligtas na ruta patungong embahada o sa Damascus Airport. Paliwanag naman ng DFA, pahirapan pa kasi ang komunikasyon at pagkalap ng impormasyon, lalo na sa 4 na conflict-ridden areas ng bansa. Tinatayang 200 Pilipino ang naghihintay ng repatriation mula sa Homs, Hama, Idlib at Daraa. Micaela Papa, GMA News.